Nagpaalala ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa publiko na habaan ang pasensya tuwing dumaraan sa EDSA. Inaasahan pa kasing lolobo ang bilang ng mga sasakyan na dadaan sa EDSA ilang araw bago ang Pasko. Si Sheena Torno sa report. Nag-inspeksyon umaga ng Huwebes ang ilang opisyal ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, LTO, LTFRB at Department of Transportation sa mga terminal ng bus sa kahabaan ng Cubao, Quezon City. Ito upang personal na malaman ang kalagayan ng mga pasahero, gayon din ng mga driver at konduktor na babiyahe palabas ng Metro Manila. Bukod sa sinasagawang random drug testing sa mga driver at konduktor, ay sinilalim din maging ang mga LTO enforcer. Ito po ay regular nating ginagawa para po to ensure na safe po at konbinyente yung ating mga pasahero, yung ating po mga drivers ay hindi po nakadroga. Kaugnay nito, pinaaalalahanan na rin ni Artes ang publiko lalong-lalo na ang mga magbabakasyon sa labas ng Metro Manila na habaan ng pasensya kung daraan sa EDSA. Noong nakaraang linggo lamang ay umabot na sa 437,000 ang volume o bilang ng mga sasakyan na dumaraan nito. Kaya habang papalapit ang Pasko, inaasahan anya nito na lolobo pa ang bilang ng mga sasakyan na lalong magpapabigat sa daloy ng trapiko. Ang in-expect po talaga namin ay heavy traffic starting tomorrow hanggang weekend po dahil marami na tayong mga kababayan na umuwi sa probinsya. We expect another 5 to 10% increase in the coming days. Last year kasi umabot tayo ng mga 451. So baka this coming weekend and the coming days, baka ma-achieve po natin yan. Mas mataas pa sa 451 na natala natin. Ipinagutos na rin ng MMDA chairman sa mga law enforcement agency na huwag nang manghuli sa mga motorista na malit lamang ang nilabag na batas trapiko. Pagtunan na lamang anya ng pansin ang pagsasaayos ng mga daloy ng trapiko. Samantala, pinayagan na rin ng MMDA ang mga operator ng bus na dumaan sa EDSA na lalabas ng Metro Manila ngayong nalalapit na ang Pasko. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.